Tinabig ko ang kamay ni Miss Chakisa bago pa nito maabot ang papel na binibigay nito kay Charmel. Kaagad na nilukot ko ang papel at binato ito sa pinakamalapit na basurahan. Ano na naman ba ang binabalak mo? Sino ang nag-utos sa iyo para gawin ito sa amin? Hinigit ko siya palayo kay Charmel at sinakal siya sa kanyang lig. Vince. Pigil sa akin ni Charmel. Hinawakan niya ako sa braso ko para pigilan ang pagsakal kay Miss Chakisa. Stay out of this, Charmel. Pumasok ka na sa van at samahan mo si Mommy sa hospital. I will deal with these people who ruin our dignity. Mataas ang boses na. Sabi ko. Nagagalit ako dahil kung hindi ko sila inabutan, ano na naman ang paninirang gagawin ng babaeng to sa amin? Ano na naman ba ang binabalak niya? Kung hindi ko pa naisipang balikan si Charmel ay naabot na niya ang papel dito at hindi ko na alam ang susunod pang mangyayari. But, Vince. Charmel. Vince. I said, stay out of this, matigas kong sabi kay. Umalis ka na. Sumunod ka na lang sa sinasabi ko. Sigaw ko sa kanya. Nanlaki. Ang mga mata ni Charmel sa aking pagsigaw. Umatras siya habang sapo ang kanyang bibig. Naiiyak na tinalikuran niya ako at kaagad na pumasok sa loob ng van. Gusto ko siyang habulin para humingi ng tawad. Ngunit naiwan akong tinatanaw ang kanyang pag-alis habang napapailing sa sarili ko. I shouldn't shout at her. Naunahan na ako. Nang bugso ng aking damdamin dahil sa galit ko sa ginawa ni Miss Chakisa. I will talk to her later and ask for forgiveness. Ayokong magalit siya sa akin dahil nagawa ko siyang sigawan. Nang makapasok na siya sa sasakyan ay kaagad na silang umalis upang dalhin si Mommy sa hospital. Tinawagan ko na si Justin kanina at sinabi kong asikasuhin niya. Agad si Mommy pagdating nila roon. Mabuti na lang at may kaibigan akong maasahan sa mga ganitong pagkakataon. Babawi na lang ako kay Justin kapag nagkaroon ako ng oras para bumawi sa kanya. Balak ko na ako talaga ang sasama kay Mommy, pero nang makita kong kausap ni Charmel si Miss Chakisa ay biglang uminit ang ulo. Ang takas niyang lumapit kay Charmel pagkatapos ng ginawa niya kanina. Siya lang ang pwedeng kumuha ang video namin ni Charmel. Siya lang ang pinaghihinalaan ko. Dahil bukod sa malaki ang pagkagusto niya sa akin, siya lang ang taong naroon ng mga oras na iyon. Sa tingin niya masisira niya kami dahil sa ginawa niya. Blessing in disguise. Na rin iyon dahil natuklasan ko ang lihim sa pagkatao ni Mommy. Bakit hindi ko to naisip? All this time, ampon lang pala si Mommy. Nag-focus ako sa pagpapaimbestiga kay Gabriel at Charmel. Umaasa ako na ampon si Gabriel or what, ganoon din kay Charmel, pero dapat pala si Mommy ang pinaimbestiga ko dahil nga nagawa siyang itakwil ng ganon-ganoon. Nalang ni Lola Victoria. Sir Vince, hindi napipo ako makahinga, paputol-putol na sabi ni Miss Chakisa sa akin habang pilit na inaalis ang kamay ko sa lig niya. Oh, forget about this. Siya ang sanhi kung bakit ko nasigawan. Ang baby girl ko. Sino ang nag-utos sa iyo para gawin mo? Tanong ko sa kanya. Hinila ko siya sa isang sulok at sininyasan ang 5 kong bodyguard na sundan kami. Sakal ko pa rin siya sa kanya lieg at wala akong pakialam kung maubusan siya. Nang hininga, kulang pa ang ginagawa ko sa kanya dahil nagsisimula pa lang ako na pahirapan. Siya. Ganito ang ginagawa ko sa mga taong kinakalaban ako ng patalikod. Isusunod ko na ang nanakit sa Mommy ko, bukas na bukas ay pahihirapan ko ang mga taong nanlibak. Sa amin kanina sa party. Partikular ang 2 kong tito na lumapit at 2 matandang babae na pakialamera. Wala, ginawa ko lang iyon para iwan ka ni Miss Charmel, ani Miss Chakisa na. Namumula na ang mukha at sising hafak. Nakakatawa siya, ang tapang ng apog niyang siraan kami ni Charmel. Tapos, ngayon mukha siyang isda na inalis sa tubig at nagmamakaawa na muli kong ibalik doon upang makahinga. Kanino siya kumakapit upang may lakas siya ng loob na gawin ito?
Hindi niya alam kung sino ang kinakalaban niya. Hindi niya alam kung ano ang kaya kong gawin sa kanya. And you think iwan niya ako because of that? Kahit iwan niya ako sa tingin mo papayag ako. Nginisihan ko siya na tila sa isang demonyo. Hinigpitan ko ang kapit sa kanyang lieg at gigil na inilapit sa mukha ko ang mukha niya. Sabihin mo sa akin ngayon, sino sabi ang nag-utos sa iyo? Nagpapasag si Miss Chakisa sa ginawa. Mabilis na tumulo ang luha sa kanyang mga mata habang pilit hinahabol ang kanyang paghinga. O wala, Sir Vince. Walang nag-utos. Please, alisin mo na sa leg ko ang kamay mo. Maawa ka. Inalis ko nga ang kamay ko sa liig ni Miss Chakisa, may awa pa rin naman ako. Kahit papaano sa kanya. Hinabol niya ang kanyang paghinga habang malakas na humihikbi. Napailing naman ako sabay mura ng ilang ulit. Sino ang nag-utos sa iyo? Ulit ko sa aking katanungan. Ngunit wala akong narinig sa kanya kundi hagulgol lang kaya hinigit ko siya palapit sa mukha ko at gigil na tinanong siyang muli. Ano na namang pinaplano mo kanina, ha? Ano na naman ang sinasabi mo kay Charmel na kamumuhian niya ako? Wala Leon, tanggi niya sabay tayo at haplo sa kanyang liig na namumula na dahil matagal kong pagsakal sa kanya. Really? Binalingan ko ang isa sa mga bodyguard ko na nasa malapit. Kunin mo ang papel na naroon at tingnan mo kung anong nakasulat. Tinuro ko ang basurahan na nasa malapit at sinabi, kung damputin ang papel na nalamukos. Masusunod, boss. Tumalima ang tauhan ko at dinampot nga niya ang nalukot na papel at pinakita ito sa akin. I saw Mr. Romulo's name on it, naroon din ang contact number nito at kung saan ito pwedeng puntahan at makausap. So, gusto mong ibuko ako kay Charmel? Nakipagsabuatan ka sa matandang yan. Para mabilis akong iwan ni Charmel. Ang talino mo rin, ano? May option 2 ka pa. Talaga para kapag pumalpak ang una mong plano, may backup plan ka. Gigil na. Sigaw ko sa babae. Napamaang naman si Miss Chakisa sa sinabi ko habang nanlalaki ang mga mata. Napatski ako. Hindi ako ipinanganak kahapon para maisip ang mga ganitong plano. Umatras siya ng umatras palayo sa akin nang makita ang nanlilisik kong mga mata. May alam na talaga siya kung gaano duwi. Putangin na talaga ang matanda na iyon. Naghanap pa ng kakampi. Binigyan ko na ng 5 milyon, hindi pa pala. Nananahimik. Gusto na yata talaga niyang makita si kamatayan. Gusto mong tawagan ni Charnel ang calling card ng matandang iyan para malaman niya ang ginawa ko? Gusto mo bang makita ang sarili mo sa loob ng kabaong? Humakbang ako palapit sa takot na babae, binunot ko ang baril na nasa baywang ng bodyguard ko at ikinasa ito. And no, servants. Please, spare me. Mananahimik ako, pakiusap. Itinaas niya sa kanyang ulunan ang kanyang mga braso at umiiyak na nakatingin sa akin. Mananahimik ka ba sa mga nalalaman mo o patatahimikin ko ang buong pamilya mo? Pananakot. Hindi lang siya ang patatahimikin ko dahil damay lahat ng pamilya niya kapag ipinagpatuloy niya ang ginagawa niya. Huwag, please. Maawa ka, Sir Vince. Lumuhod si Miss Chakisa at umiiyak na. Paulit-ulit na nagmakaawa. Mananahimik ka ba? 0 tandang bawas 0 po, mananahimik po ako, wag mo lang idamay ang pamilya ko. Good, madali lang naman ako kausap. Ninisihan ko siya at binalingan ang 5 bodyguard na nakatayo sa malapit at nagbabantay upang walang magawi rito sa pwesto namin. Sininyasan ko silang lumapit na kaagad naman nilang sinunod. Kayo na ang bahala sa kanya. Siguruhin ninyo na makakaakyat siya sa langit. Nang ilang beses, itinulak ko si Miss Chakisa sa kanila na kaagad namang nasalo ng isa. Yes, boss. Nagtawanan ang mga bodyguard ko sa sinabi. Nag-apiran sila. At sabik na hinimas ang katawan ng kawawang babae. No. Sir Vince, huwag mong gawin sa akin.
Nagsisigaw ang babae at nagmamakaawa na ipatigil ko ang ginagawa ng mga tauhan. Ngunit naging bingi ako sa pakiusap niya at ninisihan lang siya habang himas na siya ng 5. Sa tingin ko, mananahimik na siya pagkatapos ng gabing ito. Ang matandang. Iyon na lang ang problema ko at ang mga nanakit kay mommy kanina sa party. Lahat. Sila ay makakatikim ng aking galit. Dumiretso na ako sa naghihintay na sasakyan at inutusan ang driver na dumiretso sa hospital ni Justin. I need to see my mom. Sana nasa mabuti lang siyang kalagayan. How is she? Tanong ko kay Charmel nang makapasok na ako sa kwarto. Pinagdalhan kay mommy. Dito ako dumiretso pagkatapos na sabihin sa akin ng nurse kung saan ang hinahanap ko. Hindi ako pinansin ni Charmel. Nakatulala lang siya sa mukha ni mommy habang hawak niya ang isa nitong palad. Naalala ko na nasigawan ko pala siya kanina at malamang nagtatampo na ito. I know you're mad at me. I'm sorry, baby girl, paglalambing ko. Naupo ako sa tabi niya at masuyong inakbayan siya at kinabig siya palapit sa katawan ko. Okay, hindi pa rin nakatinging sabi niya. Nakasimangot siya at masama. Talaga ang timpla niya sa akin. Sorry na, please. Hinarap ko siya sa akin at mabilis na kinintala ng halik ang kanyang mga labi. Na nga. I love you. Hindi siya sumagot pero nakita kong hindi na siya nakasimangot. So, how's mom? Nilingon ko ang aking ina na mariing nakapikit. She is fine, Vince. Nagising na siya kanina at hinahanap ka. Sabi ko may inasikaso ka lang sa labas kaya hindi na siya masyadong nag-usisa. Ano ang findings ni Justin sa kanya? Wala naman, okay naman daw si Mommy Vicenta. Wala naman daw na baling buto. Bukol sa ulo, gasgas at ilang pasa lang ang natamo niya. That's a good news, baby. Girl. Pero gaganti ako sa ginawa nila kay Mommy. Vince, wag na. Hayaan mo na sila. Don't use force at them. At least, we can live peacefully right now. Hindi ka ba natutuwa na dahil sa video na iyon ay nalaman natin ang totoo na hindi tunay na anak ang mommy mo at pwede na tayo. I'm happy for us. But I am not happy for Dinwi mom. Alam kong matapang si mommy, pero pagdating kay Lola tiklop siya. Mahal na mahal niya si Lola Vicenta at alam kong masakit sa kanya kapag nalaman niya na ampun lang siya. Napayuko ako at ginagap ang kamay ni mommy na hawak kanina ni Charmel. No, Vince. I am fine. Don't think about me, anak. Ang mahalaga, pwede na kayong magmahalan ni Charmelaine. Pareho kaming napalingon ni Charmel sa mukha ni mommy nang magsalita ito. Ngumiti siya sa akin at nagpunas ng luha. Mukhang kanina pa niya kami pinapakinggan. Pero, mom, ayos lang po ba talaga sa inyo na malamang ampun lang kayo? Masakit para sa akin, pero anong magagawa ko? Iyan ang totoo. At least pwede na kayong magmahalan na wala nang iniisip na iba. You are free to love each other and I am so happy to both of you. Thank you, Mom. Inuwi ko rin si Mommy kinabukasan sa bahay niya. Hindi na siya nagtagal sa ospital dahil ayon kay Justin, okay naman si Mommy. Wala siyang nabaling buto or ano pa man. Hinatid namin siya ni Charmel sa bahay niya at nagbilin sa mga katulong doon. Naasikasuhin siya. Gusto pa sana naming magstay ni Charmel doon kahit ilang araw lang pero ayaw ni Mommy dahil kinabukasan din, nag-flight na siya at bumalik na ng Turkey. I know she is hurting kaya minadali niya na makabalik ng Turkey. Malaking kabiguan sa kanya na malaman niyang ampun siya after how many years of hiding it from her. Malungkot siya, nararamdaman ko iyon. Pero wala akong magawa kundi ang sabihin sa kanya na kalimutan na lang niya ang pamilyang hindi rin kami tanggap. Sinabihan pa niya ako na walang malalaman si Daddy sa lahat ng nangyari sa party. Maging ang natuklasan namin sa kanyang pagkatao ay mananatili munang lihim.
Hindi ko rin naman nais makialam dahil alam naman ni Mommy ang kanyang ginagawa. Hindi rin pinuntahan ni Mommy sa ospital si Lola Victoria, ano pang say sa inang. Pagpunta niya roon, alam na niya ang totoo at wala ng dahilan para makita pa niya ang matanda. As I said, lahat ng nanlibak sa amin sa party, lalong-lalo na sa ina ko ay pinahirapan ko. Pinahirapan ko na to the point na halos magmakaawa na sila sa akin. Lumuhod sa harap ko upang bawiin lang ang ginawa ko sa mga ari-arian at negosyo nila. Well, she didn't listen to them. Kulang pa ang mga binitiwan nilang salita at pananakit nila sa mommy ko para kalimutan ko na lang basta ang ginawa nila. Hindi nila alam ang kaya kong gawin kaya alam na nila na hindi dapat nila kinakalaban ang isang katulad ko. On the other hand, pinahatid ko si Miss Chakisa sa kanila pagkatapos ng pagsasamantala sa kanya ng mga bodyguard ko that night. Hindi na siya lugi sa mga ito dahil bukod sa may mga itsura naman ang mga ito. Nasulit naman niya siguro ang mga ito dahil hindi naman siguro pahuli ang mga tauhan ko sa laki ng kanilang kargada. Kung ibang babae yon, swerte dahil iba-ibang putahe ang kanyang natikman. Baka hindi lang ikapitong langit ang narating niya dahil ayon sa mga tauhan, grabe raw humalinghing ang babae. Madaling araw ng araw sila natapos dahil hindi nila ito tinigilan hanggang hindi ito nanlulupaypay sa pagod. Tinapalan ko ng pera ang pananahimik niya bago siya ihatid sa kanila. 5 milyon ang katumbas ng pananahimik niya at binantaan ko siya na kapag gumawa pa siya ng hakbang upang masira kami ni Charmel, alam na niya ang mangyayari sa kanilang pamilya. Isa na lang ang problema ko at iyon ay ang hanapin si Mr. Romulo. Nagtatago ang matanda at hindi ko alam kung saan siya hahagilapin ng aking mga tauhan. Huwag lang talagang mag-cruise ang landas nila ni Charmel at masabi niya ang kasalanan na nagawa ko sa mga magulang niya. Babalatan ko siya ng buhay kapag nasira kami ni Charmel at kinamuhian niya ako. Isang malakas na buntong hininga ang ginawa ko pagkatapos kong pitikin ang sigarilyong hawak. Nagspray ako ng alkohol bago ako pumasok ng kwarto namin ni Charmel at kaagad na hinagilak siya ng aking mga mata. I saw her in front of the mirror. Nagsusuklay siya ng kanyang buhok habang tintingnan ang refleksyon ko mula roon. Ninisihan ko siya ng magtama ang aming paningin. Kasabay nito ay ang pagpikit ko ng aking mga mata at pagsamyo ng sabon at shampoo na ginamit niya sa kanyang katawan. As it says, you smell so good, baby girl. Anas ko habang patuloy na sinasamyo ang bangong sumasabay sa hangin. Naglakad ako palapit sa kanya at tumigil sa kanyang likuran. Anak ng tipaklong. I felt nothing down there reacting. Kailan na ba ang huling loving? Loving namin? Hindi ko na maalala dahil parang kailan lang ata yon. Masyado lang yata. Akong dahil hindi ako sanay na every other day ang session namin ng aking baby. Girl. Dati-rati araw at gabi, ngayon every other day na dahil lumalaki na ang kanyang tiyan. At isa pa, pagod din kasi ako sa trabaho pag uwi ng bahay kaya matutulog na lang ang aming gagawin habang magkayakap sa buong magdamag. Dati na akong mabango, ngayon mo lang alam? Mataray niyang sabi habang nakataas ang kilay. Natawa lang ako sa sinabi niya at saka ko siya hinapit sa kanyang baywang. Idinikit ko ang aking sandata sa kanyang pang-upo na nagsimula ng namumukol sa loob ng aking boxer shorts. At saka ito ikiniskis ng dahan-dahan na tila inaakit siya. Vivins. Medyo namamaos na sabi ni Charmel nang singhutin ko ang bango sa kanyang leg. Napapikit siya habang kagat ang kanyang ibabang labi. Pwede ba ngayon, baby girl? Ay nan. Hinalikan ko siya roon at dinilaan ang kanyang balat. Ikaw, hindi ako tatanggi. I chuckled. Hindi tatanggi. Ibig sabihin na miss din niya ang aming lovemaking. Dadalhin ko siya sa ikapitong langit ngayon. Nakakondisyon ako dahil naiganti ko na si mommy sa mga kamag-anak namin na kung matain kami ay parang kami lang ang makasalanan sa mundo. Now that we're not related in their family.
May sapat na akong dahilan para. Hindi na sila gustong makita pa kahit kailan. We will live the life that we want na. Hindi na iisipin ang sasabihin nila sa amin. Maging si Charmel ay nagdesisyon na rin na hindi na muling lalapit pa sa pamilyang yon. Wala nang sapat na dahilan pa na ilapit niya ang sarili sa mga taong iyon dahil harap-harapan niyang nakita kung gaano kapangit ang ugali ng mga taong iyon. Ang pamilya na lang ni Devin ang nananatiling malinis sa aking paningin dahil mainit nila akong tinatanggap sa bahay nila kapag pumupunta ako roon. Isa na lang problema ko talaga. Paano ko sasabihin kay Charmel na ako ang dahilan kung bakit nawala sa kanila ang lahat? Hindi ako makahanap ng tiempo. Dahil alam kong hindi lang siya magagalit sa akin, kamumuhian niya ako dahil inalisan ko siya ng tanging kakampi rito sa mundo. Babalik sa isipan niya ang lahat ng kasalanan ko sa kanya. Kahit gaano pa niya ako kamahal, alam kong magagawa niya akong talikuran at kalimutan kapag ito ay nalaman niya. Can't make love to you tonight, malambing kong sabi habang nakabaon ang mukha ko sa kanyang leg. Ang sarap ng ganito, parang gusto ko na lang na lagi kaming ganito. Pero hindi ako makontento, lalo na at gabi-gabi pa rin akong inuusig ng aking konsensya. Kung kaya ko lang ibalik ang buhay ng kanyang mga magulang ay ginawa ko na. Para hindi na ako nahihirapan kung paano ko sasabihin sa kanya ang kasalanan na aking nagawa. Yes, Vince. Make love to me, please. Aw, sino ba naman ako para tanggihan ang pakiusap niya? Isa lang akong marupok na lalaki pagdating sa kanya. Marupok, lalo na pagdating sa kama. Dahil isa akong marupok na lalaki pagdating kay Charmel, pinagbigyan ko ang gusto niya. Sabi niya, hindi siya tatanggi, so sino ba naman ako para hindi agad? Grab ang opportunity na to. Opportunity na to para sabay kaming makarating ng langit. Lang rounds kaya ang pwede sa kanya? 5, 6 o pwede kaya sa 10? Wala. Naman sigurong masama kung makarami Carm. Hindi naman maapektuhan ang baby sa tiyan. Sabi ng matatanda, mas ayos kung laging nadidiligan ang matris ng babae. Oh, I know, this night will be memorable again to us. Kailan ba hindi naging? Hindi. All I want to do is to satisfy her. Satisfy her every love-making that we shared. Oh. Isang mahabang ungol ang kanyang nasambit ng dilaan ko siya. Sa kanyang balikat, si Charmel ay isang klase ng putahe. Isa siyang masarap na putahe na bawat tikim ko ay lalo siyang sumasarap. Hindi rin siya nakakasawa, parang isa siyang alak na habang tumatagal ay pasarap ng pasarap. Maihahalin tulad ko rin siya sa droga dahil habang patagal ng patagal, naa-addict na ako sa kanya. She is my addiction. I can't get over her. Dahil kapag natikman ko na siya, alam ko sa sarili ko na ayaw ko nang tumigil. Vince, more. I heard her beg. Who am I to refuse her wish? Gigil na hinalikan ko siya sa kanyang liig nang marinig ko iyon sa kanya. Bahagya ko siyang kinagat doon dahil sa gigil na aking nadarama. Her moans are music into my ears. Kailan ba hindi naging hindi? Ang sarap. Pakinggan at pakiramdam ko lalabasan na kaagad ako kapag ganito siya makaungol. Aha! Hindi matigil-tigil ang halinghing ni Charmel. Kiliting-kiliti. Siya at libog na libog sa ginagawa ko. I saw her reaction in the mirror. Nakatayo pa rin kami rito habang ako ay nakatingin sa kanya, samantalang siya naman ay nakapikit habang ninanamnam ang aking ginagawa. Kailan ko ba siya binigo na masatisfy sa bawat ginagawa ko? Never, dahil bawat love-making namin ay gusto kong maging intense, mas kapana-panabik at sisiguraduhin kong hindi niya ito makakalimutan. Nang magsawa na ako sa aking ginagawa ay binuhat ko na siya papunta sa binili kong love seat paglalaro ng apoy sofa na in-order ko pa sa isang exclusive na online shop. Lang beses na namin itong ginagamit ni Charmel at mukhang mapupuno na naman. Ito ng marami naming katas. Anong posisyon naman ang gagawin natin ngayon, Vince? Tanong niya kaagad sa akin nang maibaba ko siya sa sofa.
Kaagad na ibinaba niya ang suot niyang lingerie. At iniwan ang lacy panty niya na bakat naman ang kanyang hiyas. Hindi rin siya masyadong atat. Talagang naghubad na siya at hindi man lang siya nakapaghintay na ako ang magtanggal ng kanyang damit. Medyo hindi na ako naging komportable na makita ang suot niya. Bigla na lang akong tinigasan at gusto nang humulagpos ng aking pagkakalaki mula sa suot ko. Boxer shorts. Nakakalibog ang suot na panty ni Charmel. Mukha itong fishnet kung tutuusin. Dahil malaki ang butas ng disenyo na suot niya. Ewan kung nagkataon lang na sinuot niya ito o baka naman may balak siyang akitin ako ngayong gabi. Halika ka na, Vince. Simulan na natin, ani Charmel. Proud siyang nakaupo sa love seat paglalaro ng apoy sofa. Habang mayabang na nakabuyang niyang sa aking harapan ang kambal niyang bundok at hiyas niyang nakalambat. Yee, baby girl. Hinubad ko ang aking suot na boxer short at nilapag ito sa sahig. Shot. I can't wait to be inside of her. Game na game siya ngayong gabi at sobra na akong na-excite na madama ang katambukan ng kanyang kick. Lay down, baby girl. Spread your legs for me and let me lick you down. There. She obeyed me. Kinagat pa niya ang kanyang labi bago nahiga at ibinuka nga niya ang kanyang mga hita upang masilayan ko ang kanyang hiyas. So beautiful. I exclaimed as watched her perlas ng silangan, showing in that fishnet. Like panty that she wore. Yung pink niyang pinot ay kitang-kita ko. Pulang-pula rin ang butas ng kanya na hindi rin naitago ng panty niyang mukhang lambat. Nagustuhan mo ba ang panty, Vince? Namumulang tanong niya sa akin habang nakatingin naman siya sa aking alaga na Shinina. Ang ulo dahil sa prekom na lumalabas sa ulo nito. Sabi ko na nga ba, lalabasan talaga agad ako kapag ganitong tanawin ang aking matatanaw. Of course, baby girl. Saan bang palaisdaan mo iyan napulot? Nangingiti. Kung tanong habang nakatingin pa rin ako sa hiyas niya. Tis? Ikaw kaya ang bumili nito? In order mo to kasabay nitong sofa na to. Oh, sorry baby. Nawala na sa isip ko dahil sa dami ng iniisip ko, hingi ko. Nang paumahin. Hindi ko talaga maalala na bumili ako ng ganito. Ang sabihin mo, matanda ka na kasi kaya ka nagiging ulyanin na, Tudyo. Naman ni Charmel sa akin habang natatawa. Nagsalubong naman ang aking mga kilay sa aking narinig. Matanda? The who? Me. Bawiin mo ang sinabi mo, baby girl. Medyo maihalong pagbabanta ang boses ko. I'm only 30, turning 31 next month tapos tatawagin niya ako matanda at ulyanin? No. Hindi pa ako matanda dahil kaya ko pang makasampung rounds at kung kakayanin. Baka kaya ko pa hanggang 20. Bakit ko babawiin? Matanda ka naman na talaga. Vince, compare sa edad ko na 18, patuloy na panunudyo ni Charmel. Tumatawa pa siya na halatang pinagtatawanan ang reaksyon ng aking mukha. Komportable na. Talaga siya nakausapin ako ng ganito. Nabibiro na rin niya ako ng ganito na dati. Hindi naman. Babawin mo ba o gusto mong maparusahan ng 10 rounds? Banta ko. Lumapit ako sa kanya habang matiim na nakatitig sa kanyang mukha. Bakit hindi mo gawin? Iyan lang ba ang kaya mo? Tinaasan ako ng kilay ni Charmel at muling bumaba ang tingin niya sa sandata ko. Nilabas niya ang kanyang dila at dinilaan ang tuyo niyang mga labi. Pagkatapos ay napalunok siya na tila may naisip na nakakatakam na putahe. Hindi lang iyan. Kaya ko hanggang 20-30. Tell me, how many rounds do you want? Ipapadama ko sa iyo, kaya humanda ka na. Natawa siya ng malakas sa sinabi ko. Nainis naman ako dahil ginagawa niya akong katatawanan. Sa inis ko, mabilis akong lumapit sa kanya habang mahinang nagmumura. Napatili naman siya ng malakas at balak pa niya akong takbuhan, ngunit naging maagap. Ako. Nahigit ko siya sa kanyang braso at mabilis na siniil siya ng mainit na halik sa kanyang labi. Vince, teka, wait, ano ba?
Hinay-hinay naman. Natatawa na saway ko kay Uncle Vince. Hindi na kasi ako makahinga ng maayos dahil bukod sa sakop ng labi niya ang bibig ko. Nakadagan din siya sa akin kaya hindi talaga komportable ang aking pakiramdam. This is what you want, right? Tell me, sinong matanda? Sino? Ikaw. Ay malakas kong sigaw. No, Charmel. Bawiin mo nga. Ano ka ba naman, Vince? Tanggapin mo na matanda ka na talaga. Alye, Nolly. Bumuhalit ako ang tawa dahil sa mas lalo siyang nainis sa sinabi. Ngunit, nakulong lang ang tawa na leon sa loob ng aking bibig dahil muli niya akong hinalikan sa labi. Natatawa ako habang hinahalikan niya ako, ngunit natigil ang pagtawa kong iyon. Nang salati ng kanyang hintuturo ang aking kuntil. Oh, Esray. Nakakakiliti lalo na at diniinan niya ang pagsalat dito. Natigil na ako sa pagtawa dahil sa kanyang ginawa. Paano, naging banayad na rin ang bawat hagod ng labi niya sa labi. Inaakit na niya akong gumanti ng halik. Mukhang hindi na yata siya naasar sa akin. Tanggap na kaya niyang matanda na siya. Sabihin mo sa akin kung matanda pa rin ako pagkatapos kong parusahan ka. Baby girl, anya nang saglit siyang sumagap ng hangin at muli rin akong sinibasib. Nang mapusok na halik pagkatapos. Gusto ko siyang tawanan pero natatakot ako na baka bigla siyang maasar at totohanan nga niya ang 10 rounds na banta niya. Ayoko rin mangyari iyon dahil alam kong ako ang kawawa pagkatapos. 5 rounds na nga lang napapagod na ako. Yung 10 rounds pa kaya na banta niya? Baka need ko na ng wheelchair noon pagkatapos. Ikaw ba naman araruhin ng 8 pulgadang jumbo na hotdog? Siguradong lumpo ako nito pagkatapos. Jesus, ungol ko ng sipspin ni Uncle Vince ang aking dila. Nagsimula na siyang sumalakay. Ginaganahan na siyang halikan ako. He is French kissing me, tongge-tutongge ang halikan na ginagawa namin. This is Gilles' favorite. Ang sarap niyang humalik, nakakaliyo at nakakabasa ng panty. Ang sarap kasi ng labi niya at lasa ng kanyang laway. Magkahalong mint at sigarilyo ang nalalasahan ko rito. Ewan ko ba, gustong-gusto ko ang ganitong lasa ng kanyang dila. It makes me want for more. Oh! Isang ungol ang aking nasambit nang maglandas ang dalawa niyang kamay sa dibdib ko. Medyo inangat niya ang kanyang katawan mula sa pagkakadagansa akin upang malaya niya itong mahimas at malamas. Vince. Daing ko sa pagitan ng aming halikan. He keeps on kissing me. Hindi pa rin siya nagsasawa sa pagsibasib sa labi ko at pagsipsip sa dila ko. Nang sa wakas ay ang leg ko naman ang napagdiskitahan niya. Nag-iwan siya. Roon ang mumunting marka at laway. Basta siya kung humalik, I like it, ganito ko siya. Gustong humalik sa akin. Nang magsawa na muli siya sa pagsamba sa leg ko at paghimas sa aking dibdib. Tumigil siya na labis kong ipinagtaka. Uy, bakit ka tumigil, nabibitin na? Tanong ko. Ninisihan niya lang ako saka umalis sa ibabaw ko. Wanna criticize something new? He asked me while he's smirking at me. The brows furrowed. Ano na naman ba ang naisip niya? New position. Di pa. Nga kami nagsisimula. Ano naman? Say yes. Yes, patanong na sagot. He chuckled. Mas kumunot palalo ang aking noo. Kalokohan ata tong naiisip ng lalaking to. Tearsay natin ang 69, baby girl. Nasamid ako bigla sa sinabi niya. 69. Halos hindi ko pa to mabanggit ng maayos sa isipan ko. Gusto mo ba? Pareho tayong makakaramdam ng pleasure because of that. Dinilaan ni Uncle Vince ang kanyang labi habang nakatunghay sa akin. Ikaw, kung iyan ang gusto mo, sige i-try natin. Alright. Inayos ni Uncle Vince ang pagkakahiga ko sa love seat paglalaro ng apoy sofa na kinaupuan ko. Hinila niya pababa ang suot kong panty at hinagis ito sa ibabaw ng kama.
Nang matanggal niya ito at saka siya tumabi sa akin. Pabaliktad ang pwesto niya dahil ang nakaharap sa akin ay ang alaga niyang aghumindig sa sobrang tigas. Kaagad niyang ibinuka ang legs ko at kaagad na dinilaan ako roon. Ako naman ay kaagad din siyang dinalaan sa ulo ng kanyang alaga. Papatalo ba naman ako sa lalaking ito? Ungol ko. Oh, ungol naman niya. Dinilaan ko ang kahabaan ni Uncle Vince habang hawak ko ang katawan ng kanyang sandata. Samantalang siya naman ay pinatigas ang kanyang dila at hinahagod ang perla sa gitna ng aking hiyas. Hindi ko mapigilang mapaarko ang aking katawan dahil sa ginagawa niya. Nakapagtataka na lang talaga na hindi kami nahuhulog dito sa sofa dahil halos hindi na magkasya ang aming katawan. Oh! Isang mahabang ungol ang naidaing ko nang ipasok ni Uncle Vince ang gitna niyang daliri sa butas ko. Dahil may kalakihan at katabaan ang kanyang daliri, feeling ko, anakonda na niya ang naglalabas-pasok sa akin. Sobra na akong nawiwet sa ginagawa niya. Tirik na ang mga mata ko. Dahil sa walang humpay na pagpipingger niya sa akin. Naisip kong gumanti sa sarap na kanyang pinaparana sa akin. Hindi na ako nag-isip at sinubo ko ang ulo ng kanyang kargada. Charmel, anak ng tipaklong. Heto na naman siya sa walang katapusan niyang pagmumura habang nasasarapan siya. Kung bakit naman kasi napapamura siya kapag nasasarapan siya. Sinipsip ko ang ulo ng kanyang alaga at pagkatapos ay isusubo ito ng buo at ibabaon sa aking lalamunan. Charmel. Ang sarap. Hindi na ako makaungol sa ginagawa niya. Sa akin dahil subo ko ang alaga niya. Puro na lang ako daing ng tahimik at napapatuwid na lang ang daliri ko sa paa. Hanggang sa kapwa na kami habol ang aming hininga. Lang saglit lang ay pareho. Kaming nanginig at sabay na sumabog sa aming bibig ang katas na lumabas sa aming dalawa. Nilunok ko lahat ang nilabas niya. Samantalang siya naman ay hinayaan lang na umalpas ang katas ko roon. Hindi. Safe na kainin niya ako roon kaya kontento na lang siya sa pagdila, pagsipsip at pagpipinger sa aking hiyas. Hinihingal na umayos ng higa si Uncle Vince sa tabi ko habang habol namin ang paghinga. Akala ko hihiga na lang siya sa tabi ko pagkatapos ng unang round namin. Ngunit tumayo siya kaagad at pinaghiwalay ang aking mga hita. Yes, at pinapatunayan niya lang talaga sa akin na hindi pa siya matanda. I know what you're thinking, he said while looking at me. Akala mo tapos na? Well, baby, warm up pa lang iyan. After he said those words, ikiniskis niya ang kanya sa madulas kong hiyas at itinutok ito at saka pinasok. Vince. Ungol ko nang gumalaw na sa ibabaw ko si Uncle Vince. Mabagal lang sa una pero kalaunan ay bumilis na ito. Yes, baby girl. You want me to anak ng tipaklong you fast and hard, Vithan. Dinilaan niya muna ako sa aking tainga at hinintay ang aking sasabihin. Pwede ba, ani ko? Habang habol ang aking paghinga. Of course, baby girl. Pagkatapos ng gabing matatawag mo pa kaya akong matanda? Hindi ako nagsalita. Nakadama ako ng kaba dahil mukhang tototohanin niya yata. Ang sinabi niya, ano? Kinain na ng pusa ang dila mo. Natatakot ka na ba? Kumadyot siya ng isang beses at hindi ko mapigilang mapadaing habang nakanganga ang bibig ko. Gusto kong isagot. Binibiro ko lang naman siya ngunit mukhang napikon ata siya sa sinabi ko. Matanda naman talaga siya. Halos malapit na sa kalahati ng edad ko ang edad niya. Masakit ba sa ego ang matawag na matanda? Mukha nga siyang ermitanyo sa haba ng buhok niya at kapal ng balbas. Pero bagay naman ito sa kanya dahil napaka-hot niyang tingnan. Isa pa, dagdagan sa kiliti at sarap ang bigote at balbas niya sa mukha. Hindi lang isa o dalawa o tatlong posisyon ang ginawa namin. Halos lahat ng posisyon na alam niya ay pinaranas niya sa akin.
10 beses niya akong ginalaw at 10 beses din akong nilabasan. Hingal. Nahingal na ako at halos hindi ko na maigalaw ang aking katawan. Sobrang hapdi rin ng akin at tila ba na virgin na naman ako sa ikalawang pagkakataon. Mahirap tuksuhin at hamunin itong si Uncle Vince. Pikunin at tinototoo niya ang kanyang sinasabi. Ano? Kaya pa ba, baby girl, ani Uncle Vince nang lumabas siya sa banyo. Nanunukso ang mukha niya at hindi ko mapigilang mainis. Natalo ako, akala ko susuko na siya sa 2 rounds kanina. Hindi ko. Akalain na nakaya niya hanggang 10 rounds. Bagong ligo na siya at bigla akong nahiya sa itsura kong pinaliguan ng pawis. At katas. Mukhang handa na naman siyang sumabak sa lovemaking. Ayoko na. Suko na ako. Hindi ko na talaga siya pipikunin next time. Ang hirap pala pikunin ni Uncle Vince, mahirap siya magparusa. Matutuyuan ako sa kanya. Tell me, sino ngayon ang matanda? Hindi ako nagsalita. Sinubsob ko lang ang mukha ko sa unan at hinila na ako. Nang antok pagkatapos. Napailing ako habang tinitingnan ang mahimbing na tulog ni Charmel. Sobrang pagod niya kagabi ay hindi na siya nakapaglinis ng kanyang katawan dahil sa pagod. Sa bagay, 10 rounds ang pinatikim ko sa kanya dahil hinamon niya ako. Akala niya hindi ko tototohanin. Ako pa? Hindi ako sumusuko sa hamunan lalo. At alam ko sa aking sarili na kaya ko naman itong tapatan. Ako na ang naglinis ng kanyang katawan para presko siya na matutulog. Pinunasan ko ang katawan niya ng wipes at nilinis ang kalat na katas na kung saan. Saan tumama sa kanyang katawan. Natatawa pa nga ako dahil meron malapit sa kanyang labi, sa ilong, sa dibdib, sa tiyan at maging sa bukana ng kanyang hiyas. Sa dami ng posisyon na nagawa namin kung saan-saan ko na lang talaga. Pinasabog ang aking katas. Hindi lang kasi oral at vaginal ang naging pagtatalik namin. Nasubukan ko rin ang dry humping sa kanyang hita, sa puwet, sa paa at kung saan-saan pa. Akala ko mababastos ko siya pero game naman siya dahil katulad gusto rin niyang maranasan ang ganoong uri ng pakikipagtalik. Dry humping is not bad, medyo masagwalang tingnan pero kakaiba ang libog na mabibigay nito sa taong gumagawa nito. Siguro dahil mahal mo yung tao kaya hindi ka makakaramdam ng pambabastos. Exploration din ang tawag doon kasi nag-i-explore kami ng mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa amin. Hinaplos ko ang buhok ni Charmel. Medyo naaawa ako sa kanya dahil halatang napagod siya sa ginawa namin. Diretso na ang naging tulog niya at mabuti na lang. Nakakain siya ng marami bago kami sumabak sa walang katapusang bakbakan sa kama. Halos mag-aalas 9 na ng umaga ngunit hindi pa rin siya gumigising. Papadalhan ko na lang siya ng almusal kay Yaya Celia, bibilinan ko na rin na siya muna ang mag-asikaso sa kanya. Akala kasi niya nakikipagbiruan ako kagabi. Ako pa talaga hahamunin niya? Matanda pala ha? 30 pa lang ako, masyado. Pangbata para sabihan niya ako ng matanda. Ang matanda ay iyong senior citizen na. Iyong umiinom na ng Viagra para tumayo pa ang anaconda. Ako? No need. Masyado pang healthy ang mga buto at kalamnan ko para sukuan ko siya kaagad. Sa kama. Sobrang active pa ng katawan ko sa paglalaro ng apoy kaya huwag niya akong hahamunin. Kung una pa siyang sumuko kaysa sa akin. Yaya Celia, magluto nga po kayo ng soup para kay Charmel. Tapos po magluto rin kayo ng hotdog at hard-boiled eggs. Kayo na po muna ang bahala sa kanya. Pupunta lang po ako ng office, bilin ko kay Manang Celia nang matapos akong kumain ng breakfast. Hindi sana ako papasok pero tumawag kasi ang assistant ko at need kong pirmahan ang mga papeles na kailangan na ng kliyente. Isa pa, kailangan ko rin attend ng meeting na ni-remind pa sa akin ng assistant ko ng nakaraang araw. Gusto ko mang magpahinga dahil nanginginig pa ang mga tuhod ko at kalamnan. Dahil sa 10 rounds na pinatikim ko kay Charmel. Wala naman akong magawa dahil rush ang mga papeles tapos walang pwedeng attend ng meeting kundi ako lang. Kung bakit naman kasi hinamon niya ako ng ganoon. Nanlalata tuloy ang katawan.
ko at parang mas gusto ko pang humilata na lang buong maghapon sa aming kama. Uminom na ako ng gamot para sa sakit ng katawan kagabi. Linom na rin ako ngayon para masiguro ko na hindi ako mabubuwal sa paglalakad. Putangina! Kapag hindi pa nagtanda si Charmel na tawagin akong matanda muli. Maulit ang 10 rounds na natikman niya sa akin. Kaya huwag siyang magkakamali. Nahamunin ako muli dahil iba ako mapikon. Talagang hindi ko siya titigilan. Hanggat di siya sumusuko. Nataranta pa nga ako kagabi dahil baka bigla na lang siyang duguin pagkatapos ng lovemaking namin. Tumawag pa ako sa serogih niya para alamin kung hindi ito makakasama sa pinagbubuntis niya. Natawa lang ang doktora sabay sabing, "Next time babaan mo lang ang rounds, Vincent. Baka maging quadruplets na." Anak niyo niyan, natatawang ani ng matandang doktora. Napakamot na lang ako sa ulo ko habang nakikinig sa mga sinasabi niya. Sige po doktora, hindi ko nasosobrahan. Naging mapusok lang ako dahil alam kung kapag malapit na siyang manganak ay hindi na kami makakapag-lovemaking. Palusot ko kahit hindi naman iyon ang totoong dahilan. Sinong nagsabi? Mali ang nalaman mo, natatawang sabi ni doktora. What do you mean, doktora? Pwede hanggang malapit na siyang manganak. Makakatulong iyon para mabilis na bumuka ang cervix niya at hindi siya mahirapan na ilabas ang bata, tumatawa pa rin. Nitong pahayag. Anak ng tipaklong. Pwede pala. Yetsine, marami pa akong oras para enjoy ang perlas ng silangan ni Charmel. Of course. Isa pa, kailangan ng baby ninyo ng dilig. Anong sop, Hijo? Napakurap ako nang marinig ang boses ni Yaya Celia. Kaharap ko pa pala siya at nakalimutan kong narito pa ako sa harap ng hapagkainan. Chicken soup na lang eh. Pakilagyan niyo na rin ng itlog na 2 dahil alam naman ninyong mahilig sa itlog ang nobya ko, nakangiting ani ko sa matandang babae. Masustansya naman ang itlog kaya hayaan mo na. Isa si Yaya Celia ang unang natuwa nang malaman namin na hindi kami magkaano. Ano ni Charmel? Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na incest ang aming relasyon. Kayo na po muna ang bahala sa kanya. Mga 3:00 po narito na ako. Huwag niyo po siyang hahayaang umalis mag-isa kapag naisipan niyang mamasyal, bilin ko. Pasamatanda habang nagpupunas ng aking bibig. Naman, Hijo. Maraming salamat Yaya Celia. Maasahan ko po talaga kayo. Bitbit ang attache case ko ay lumabas na ako ng komedor. Dumiretso na ako sa garahe habang nakasunod ang mga bodyguard ko. Inayos ko pa ang kwelyo ng suot kong polo at saglit na tumingala sa Teresa sa pag-asang gising na ang aking mahal. Sa malas, wala akong nakita. Natatawang hinaplos ko ang aking balbas at tinungo na ang naghihintay na sasakyan. Wala pala knockdown pa rin siya hanggang ngayon. Naging mabilis ang trabaho ko ng umagang iyon. Ganado ako na magtrabaho kahit medyo ramdam ko ang bigat ng aking katawan. Tang na! Kailan ko ng energy drink? Mamaya. A-attend pa ako ng meeting at pupuntahan ko pa ang site ng bagong negosyo na pinapatayo ko sa kabilang bayan. Mukhang gagabihin na yata ako ng uwi. Di bale, tatawagan ko na lang si Charmel mamaya at sasabihin kong medyo malilate ako ng uwi. Kasama ko naman sina Dave at Helion na pupunta ng site dahil kasosyo ko sila roon. Ipapaubaya ko na nga lang sana sa kanila ang pagbisita sa site pero sabi nila, kailangan daw akong sumama para kung may gusto akong ipabago sa plano ay sabihin ko na. Pauwi na ako at lulan ng sasakyan nang biglang mag-ring ang cellphone ko. Hindi ko na nga sana papansinin ang tawag dahil hindi ko naman kilala ang numerong tumatawag. Pero nakulitan ako kaya sa huli sinagot ko na rin. Hello, who's this? Long time no see, Vincent, anang boses sa kabilang linya. Kaagad ko namang nabusaysan ito dahil matagal ko nang pinahahanap ang walang hiyang matandang ito. Napatawag ka, Mr. Romulo? Ano? Ginagalingan mo ba ang pagtatago mo? Galit na bulyaw ko sa kanya sa sobrang inis. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ng matanda na labis ko namang
Ikinainis. Alam kong siya ang nagsabi kay Miss Chakisa ng relasyon ko kay Charmel. Anong? Binabalak ng matandang ito. Humanap pa siya ng kasabwat para lumabas ang sikretong relasyon namin ni Charmel. Sadly, sa ginawa niyang iyon, nabuking ko rin na ampon. Lang pala ang mommy ko. Anong siki tumawag siya sa akin? Gusto na kaya niyang mapadali ang kanyang buhay? Tumawag lang ako sa iyo para ipaalam sa iyo na alam na ng inaanak ko ang lahat. Inunahan na kita dahil alam kong ipapatumba ako kapag nahanap ako ng mga tauhan. Putangina ka. Huwag ako pinagluloloko mong matanda ka. Galit na. Sigaw ko habang nagangalit ang aking mga bagang. Huwag ako ang niloloko niya. Dahil mapapatay ko talaga siya kapag natagpuan ko siya. Bakit naman ako gagawa ng isang kalokohan, Vincent? Karapatan ng inaanak ko. Na malaman ang kasamaang nagawa mo sa pamilya nila, akala mo magiging masaya ka. Habang buhay, akala mo maitatago mo ng matagal ang sikreto mo. Pasensyahan na lang tayo dahil hindi pera ang magpapatahimik sa bibig. Nakokonsenya na ako at iaging nagpapakita sa panaginip ko si Gabriel. Patawad pero alam na niya ang lahat. Ew. Putang. Hello. Gago. Binato ko ang cellphone ko sa bintana ng sasakyan habang ilang beses ako na nagmumura. Binabaan ako ng tawag. Anak ng tipaklong. Mukhang hindi siya nagbibiro. Tinamaan na ng konsensya ang animal na matanda. Damn it. I need to reach the mansion as fast as I can. Iba ang lakas ng tahip. Dibdib ko. Pakiramdam ko wala akong Charmel na madadatnan sa mansion. Bilisan mo ang pagmamaneho. Kailangan natin makarating agad sa mansion. Utos ko sa bodyguard ko na mukhang natataranta habang nakatingin sa kalsada. Yes, boss, lang minuto lang ay narating na namin ang mansion. Kaagad akong nagtatakbo papasok ng maindoor at kinakabahan na paakyat na sana sa hagdan ng. Biglang lumitaw si Yaya Celia buhat sa kusina. Mugto ang kanyang mga mata at parang nahuhulaan ko na kung bakit. Anong nangyari, Yaya? Walang lakas na sabi ko. Nanlulupaypay ako dahil pakiramdam ko tama ako sa mga hinala. Umalis si Charmel, Hijo. Dala ang mga gamit niya at umiiyak. Pinigilan namin siya pero tinakot niya kami na magpapakamatay siya kapag pinigilan namin siya. May hawak siyang kutsilyo kaya wala kaming magawa. Ano bang nangyari? Bakit iyak siya ng iyak habang sinusumpa ang pangalan mo? Nanlumo ako sa aking narinig. Nadama ko ang libo-libong punyal na tumarak sa puso ko. Alam na niya ang lahat. Nakauwi ka na. Hindi mapuknat ang pag-iyak ko. Hindi ko na makita ang dinadaan ko dahil bukod sa madilim, nanlalabo din ang aking paningin dahil sa pag-iyak. Bumalik ang galit at hinanakit na nadarama ko para sa kanya. Bakit kung kailan mahal na mahal ko na siya saka ko pa nalaman ang tungkol sa ginawa niya sa pamilya ko? Ayaw kong maniwala kaagad kay Ninong, gusto ko munang marinig ang paliwanag ni Vince. Pero pakikinggan ko pa ba siya kung sinampal na ako ng katotohanan na nagawa niya iyon dahil masyado siyang obses sa akin. Noon pa man gusto na niya ako, ito ang sinabi niya sa akin. Na mahal niya ako. Hindi ko makuha ang point niya kung bakit need pa niyang pahirapan ang parents ko para makuha ako. Bumalik tuloy ang lahat ng sakit sa akin. Nang maatake sa puso si Daddy, isa ko siyang pinagluksa at mag-isang pinalibing. Tapos ang pagpapatiwakal ni Mommy, unti-unti ko na tong nakakalimutan. Ibinaon ko na to sa limot dahil iniisip ko na pagsubok lang ito ng Diyos sa akin upang subukin ang katatagan ko. Pero hindi pala, ang pagiging makasarili at obsesyon ni Uncle Vince ang nagtulak sa kanya para pahirapan ang aking pamilya. Naupo ako sa gilid ng kalsada. Pagod na ako dahil sa walang katapusang paglalakad. Ang dilim dito sa aking kinaroroonan, tanging ang street light na malapit ng mapundi ang tanging tumatanglaw sa akin. Tama lang ito para
Hindi kaagad ako makita ng mga tauhan ni Uncle Vince. I know this time, they are searching for me. Alam na niya na umalis ako ng mansion. Inayos ko ang upo ko nang may dumaang sasakyan. Ang bag na bitbit ko ang siyang ginawa kong upuan habang tahimik pa rin akong tumatangis. Akala ko hindi ako makakaalis sa bahay ni Uncle Vince kanina. Salamat na lang sa kutsilyong nakuha ko sa kusina dahil ito ang naging susi upang makawala ako sa mga tao roon. Naalala ko tuloy ang pag-iyak ni Yaya Celia habang pinipigilan ako. Ngunit, wala siyang nagawa dahil galit na galit ako habang sinusumpa ang pangalan ni Uncle Vince. Gigil na gigil ako that time at handa akong manaksak kapag may nagtangkang lumapit sa akin. Napahagulgol ako nang maalala ko na naman ang lahat ng mga naranasan ko sa kamay ni Uncle Vince, isa na rito ang pagkawala ng virginity ko. Huwag, Uncle. Please. Maawa ka. Sinira ni Uncle Vince ang aking suot na blusa habang sige ako sa pagpiglas sa kanya. Mabuti na lang at nagising nagulat na lang ako nang may maramdaman akong humahaplos sa dibdib ko at humahalik sa labi ko. Ganitong-ganito ang halik at haplos ng lalaking nasa panaginip ko noong 18th birthday ko. Kung hindi ako nagkakamali, hindi iyon isang panaginip dahil hindi ako nananaginip ngayon. Lisang tao lang ang gumawa sa akin at ito nga ay si Uncle Vince. Kawang maawa sa akin, baby girl. Ang tagal kong hinintay to, please give me what want. Sinubsob ni Uncle Vince ang mukha niya sa dibdib ko at sinibasib. Kaagad ng halik ang isa kong dibdib. This is rape. Gusto kong isigaw sa mukha niya, ngunit bakit nakakadama ako ng kakaiba sa ginagawa niya? May ginigsing siya kung ano sa kaibuturan ng aking piin na hain ko matukoy. No, please. Uncle. This is wrong. Gumising na po kayo sa tamang katinuan. I'm your niece and you're the uncle. Mali po tong ginagawa niyo sa akin, sinubukan. Kumuling pakiusapan siya. Pero mukhang bingi siya sa katotohanan. Isa no, baby girl, alam, pero mapipigil mo ba ako kung gusto kitang maangkin? Pagkatapos niya itong masabi ay ang labi ko naman ang sinibasib niya ng halik. Mapusok niya akong hinalikan habang sige ang aking pagpiglas. Tanging pag-iyak ang aking nagawa at pagmamakaawa ng walang katapusan. Pero, hindi siya nakinig sa akin dahil desidido siyang makuha sa akin ang gusto niya. Pero bakit ako nadadarang sa mga halik at haplos niya? Hindi ko mapigilang umuwal habang sinisigaw ang pangalan niya. Gusto kong magpumiglas gaya ng ginagawa ko kanina. Tulak siya at kalmutin sa kanyang mukha. Pero bakit nanghihina ang mga palad ko? Bakit nasasarapan na ako sa ginagawa ni Uncle Vince sa akin? Huwag gigi, malakas kong sigaw nang maipasok na niya ang kanyang sandata. Sa aking ielyong sakit dahil sa pagkakapunit ng himen ko ay sobrang napakasakit. Aalisin mo, please, pakiusap, subalit, bingi na siya sa anumang sabihin ko dahil hindi niya ako pinakinggan. Pumirmi lang siya saglit para siguro masanay ang hiyas ko sa ii niya. Pero, after a while, mabilis na siyang gumalaw sa ibabaw ko habang ako naman ay patuloy na nagmamakaawa na itigil na niya ang kanyang ginagawa. Hush, baby. Sorry, alo niya sa akin sabay halik ng mapusok sa labi. Ang sakit, uncle. Bakit mo nagawa sa akin? Masasarap ka rin mamaya, baby girl. Kung bakit ko to nagawa? You will know. Soon ni. Hinayaan ko na lang siya sa ginagawa niya. Pipigilan ko pa ba siya kung nakuha na niya ang iniingatan ko? Pinikit ko na lang ang mga mata ko at hinayaan siya sa kanyang ginagawa. Pinalis ko ang luha sa aking mga mata. I know the reason why he did that to me. He loves me. He loves me to the point na nagawa niyang pahirapan ang mga magulang ko makuha lang ako sa kanya. Huwag niyang idadahilan sa akin ang pagmamahal na ito dahil makasarili ang pagmamahal niya. He's selfish. Bakit kailan pa niyang idamay sina daddy at mommy? Kung
Mahal niya ako, gumawa siya ng paraan para mapalapit siya sa akin. Pero, naisip, gugustuhin ko ba? The relationship we have will be incest. Pero hindi. Pala. Pero naisip, hindi namin malalaman na hindi kami magkadugo kung hindi kami umabot sa ganito. Napaiyak na naman ako nang maalala ko ang bawat pag-aalaga niya at pagpapadama sa akin ng kanyang pagmamahal. Ngayon palang miss na miss ko na siya. Hindi ko magawang tuluyang magalit sa kanya dahil alam kong may maganda siyang paliwanag sa akin kung bakit niya ito nagawa sa pamilya ko. If love and obsession, intindihin ko. Pero gusto ko. Humingi siya ng kapatawaran sa nagawas niya sa daddy at mommy ko. Tumigil na ako nang mahimasmasan ako. Hindi ako pwedeng manatili rito sa gilid ng kalsada habang umiiyak. Naisip ko rin ang kalagayan ko. I am pregnant and I don't like to be stressed. Madadamay ang dinadala ko sa aking nararamdaman. I don't like that because I don't want the baby to suffer what I'm feeling right now. Gusto ko lumabas siya na malusog at malakas. Pero hindi muna ako babalik sa kanya. Gusto ko munang mapag-isa, gusto ko munang timbangin ang nararamdaman ko. Hindi ko pa siya kayang harapin na puno ng galit ang aking dibdib. Hindi ko siya maiintindihan kaya gusto ko munang pahupain kung ano man ang nadarama ko rito sa puso. I know, maayos din namin ito. Not now, but soon. Naglakad ako ng naglakad hanggang makakita ako ng waiting shed na pwede kung pagpahingaan. Sa hotel o motel sana ako magpapalipas ng gabi ngunit naalala ko na wala akong dala kahit 5 duling. Ang tanging nadala ko ay ilang damit. Dahil sa sobrang katarantahan ko na makaalis agad sa bahay niya. Di ko naman naisip na magdala ng pera dahil may naitatabi naman akong pera kahit papaano. Naisipan ko na tawagan mamaya si Lena, buti naisip ko pang dalhin ang cellphone ko. I will use it to ask for her help later. Sa kanya ako utang ng pera. Para pumunta ng Davao, makikipasapalaran ako na makakakita ako ng mga kamag-anak ni Mommy doon. Gusto ko muna talagang lumayo kay Uncle Vince. Hahanapin ko muna ang sarili ko. Masyado na akong dumdepende sa kanya. Gusto ko munang makaramdam ng kalayaan. Kahit saglit lang. Alam ko naman na matatagpuan din niya ako kaagad. Wala naman akong balak magtago sa kanya, lalo na ang itago sa kanya ang aming anak. Kahit uso pa ang taguan ng anak ngayon, hindi ko iyon gagawin dahil may karapatan siya sa bata. Isa pa, gusto ko lang talagang makapag-isip ng mabuti. Ayoko siyang kamuhian kaya gusto ko munang lumayo sa kanya. Saka na kami mag-usap kapag handa na ang aking sarili. Sabi nga nila, mahirap magpaliwanag sa taong sarado ang isip at puno ng galit ang puso. Sana maintindihan ako ni Uncle Vince, baka mamaya, idaan na naman niya sa dahas ang lahat. Tumayo ako sa gilid ng kalsada, tatawid ako sa kabila para makapunta sa waiting shed na tinitingnan. Tumingin muna ako sa kaliwa at pagkatapos ay sa kanan. Nang masiguro kong walang sasakyan na parating ay saka ako nagpa siyang tumawid. Pero bigla akong nasilaw sa ilaw ng paparating na sasakyan. Hindi ko alam ang gagawin ko dahil nakita ko naman na walang sasakyan na paparating. Mabubundol ako, ito ang sigaw ko. Sa isip ko, napasigaw ako ng malakas nang makitang ilang dipa na lang ang layo ng sasakyan sa akin. Halos lumabas ang puso ko sa aking dibdib dahil sa takot na aking nadarama. Napayakap ako sa aking tiyan upang protektahan ito sa anumang sakit. Pumikit ako at saka mabilis na umusan ang dasal. Ngunit ilang minuto na ang nakalipas ay wala akong nadaramang pagtamanang bakal sa aking katawan. Miss, are you alright? Kinakabahan na tanong sa akin ng boses babae. Nagmulat ako ng aking mga mata at gulat na napatanga sa mukha niya. Napatanga rin ang babae habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Si Charmelaine, God. Muntik ka na naming masagasaan. Okay ka lang ba? Anong masakit sa iyo? Dadalhin ka namin sa hospital. God, buntis ka pa pala.
Naiiyak na, sabi ng babae habang natataranta. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin na ayos lang ako. Pero biglang, umikot ang paningin ko at nagdilim sa akin ang lahat. Pagising, nasa loob na ako ng isang di pamilyar na silid. Kaagad na. Lumapit sa akin ang isang babae na sobrang pamilyar ang mukha sa akin nang makita. Niyang bumangon ako. Lahat ng pangulila ko sa mukhang iyon ay biglang sumibol. Sa puso ko. Mommy, naiiyak kong sabi. Kaagad naman siyang lumapit sa akin at umiiyak na niyakap ako. Finally you're home, anak. Manigas siya. Isang mainit na yakap ang pinadama sa akin ng kamukha ni Mommy. Liyong iyak na. Ginagawa niya habang yakap-yakap ako ay naging hagulgol. Nagtataka tuloy ako na nakatanga sa kawalan habang iniisip kung bakit siya umiiyak ng ganito. Tahan na tita. Okay naman po ako, wala pong masakit sa akin, sabi ko. Hinaplos ko ang likod niya para makalma siya. Naisip ko na baka ito ang dahilan kung bakit siya umiiyak. Salamat naman at hindi ako nabundol. Akala ko talaga katapusan ko na yon kanina. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa ipinagbubuntis ko. Isa pa, takot din ako sa galit ni Uncle Vince kapag nalaman niyang nawala ang anak namin dahil sa paglalayas ko. Napasimangot ako nang maisip ko siya. Lahat na naman ng sakit na pilit ko nang kinalimutan ay muli na namang bumalik sa akin. Parang gusto ko tuloy sabayan sa pag-iyak ang kamukha ni Mommy. Kaya lang, bigla ko na namang naisip ang bata sa tiyan ko. Ayaw kong ma-stress kaya pinilit ko na huwag tumulo ang aking mga luha. Inisip ko na lang ang mga magagandang sandali na kapiling ko si Uncle Vince. Naisip ko ang love making namin na hanggang ngayon ay dama ko ang sakit ng aking katawan. Huli na ba yun? Parang huli na muna sa ngayon dahil ayoko munang magpakita sa kanya. I want some space to think and accept the fact na may kinalaman talaga siya sa pagpapahirap sa pamilya ko. Ang hirap tanggapin talaga. Sobrang mahal na. Mahal ko siya tapos ganito ang malalaman ko. Nakakapanghinayang kung kailan maayos na kami at wala nang sagabal sa pagmamahalan namin. Ito pa ang sasambulat na katotohanan sa mukha ko. Ang saklap naman. Wala na bang katapusan ang paghihirap ng kalooban ko? I'm sorry for that, Charmeline, anang babae. Tinanggal niya ang pagkakayakap sa akin at nahihiyang dumistansya sa akin. It's okay, tita. Bakit po pala kayo umiiyak? Whenever you see me, you're always crying, said in a curious tone. Because I'm always longing for you, anak. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito na mayakap ka. Maang na napatingin ako sa sinabi ng babae. Umiiyak na naman siya at hindi ko maintindihan kung bakit. Bakit? Ano po bang ibig ninyong sabihin? Tumigil sa pag-iyak ang kakambal ni Mommy. Yung pangulila ko sa mommy ko ay nararamdaman ko sa kanya. She really looks like her. Walang duda dahil kambal nga sila. And definitely we looked the same also. Kamukhang-kamukha ko siya at mapagkakamalang mag-ina kami. I felt a warm touch in my heart. Para bang hinahaplos ang puso ko sa isiping. Iyon dahil kung titingnan para kaming mag-ina na sabik sa isa't isa. Ako ang tunay mong ina, Charmeline. Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig. Napatakip ako sa aking bibig dahil sa sobrang shock sa kanyang sinabi. Baka nagkakamali lang po kayo, tita. Si Mommy po ang ina ko, paano? Mangyayari ang sinasabi ninyo, hindi naniniwalang sabi ko. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit hindi ito sinabi ni Mommy sa akin? Kahit kailan hindi ko naramdaman na hindi niya ako anak dahil alam ko kung gaano ako kamahal at iningatan ni Mommy. Hindi ko pinagdudahan ang pagmamahal niya sa akin dahil wagas ang pagmamahal na binigay sa akin ng Mommy ko. Naisip ko, bakit naman gagawa ng kwento ang babaeng kaharap ko? The way she cried and looked at me. I felt the sadness and longing that she said. Leong. Pangungulila na mukhang matagal na niyang tinatago sa puso niya.
Ako ang tunay mong ina, Charmelaine. Ako ang nagluwal sa iyo sa mundong ito. Paano pong nangyari iyon? Pinaampon niyo lang po ba ako kina Daddy at Mommy? Inaguguluhang tanong ko. Parang ganoon na nga, Didse. Ano pong dahilan kung bakit ako napunta sa poder nila? Ipinagpalit ka nila sa pwesto ng namatay nilang anak, mapait niyang sabi. Dama ko iyong sakit sa mga salita niya. Ano eh? Napahagulgol na naman ang babae. Pati tuloy ako na pinipigilan na huwag. Maiyak ay nahawa na rin sa kanya. Damang-dama ko ang sakit na nararamdaman niya. Napakasama naman ni na Daddy at Mommy kung ganoon. Bakit nila nagawa to sa kanya? Ipinalit ka nila sa pwesto ng anak nila na namatay, Charmelaine. Imbes na ikaw ibigay sa akin ng doktor ang anak ni, ang namatay ang ibinigay ng doktor sa akin. Kaagad ko itong nalaman dahil nakita ng nurse na nag-asikaso sa anak ko ang ahat ng nangyari. Galit na galit ako at pilit kitang binabawi. Pero nakiusap sa akin si Carmela at Gabriel na pagbigyan ko na sila na akuin kanilang anak dahil mataga nilang hinintay na magkaroon sila ng anak. Nakikinig lang ako sa sinasabi ng babae. Hindi ako makapaniwala na may nangyaring ganito sa kanila sa nakaraan. Dahil hindi kita kayang buhayin that time ay pumayag ako. Tinakbuhan kasi ng ama mo ang responsibilidad sa atin at hindi ko rin alam ang aking gagawin upang paano ka buhayin. Pumayag ako na ampunin ka nila dahil alam kong mapapabuti ka sa piling nila. Pero may usapan kami na lagi kitang dadalawin at ipapakilala nila akong iyong tunay na ina habang nagkakaisip ka. Napaiyak na naman siya nang may maisip na masakit na iaala. Pero alam mo iyon, anak? Hindi sila tumupad sa usapan namin. Nilayo ka nila sa akin at hindi na nagpakita pa sa akin kahit kailan. Hinanap ko sila pero hindi ko sila matagpuan. Kinalimutan nila ang usapan namin at parang tinuring nila ako na patay dahil kahit kailan hindi nila ako kinontak para ipaalam na maayos kang lumalaki. Nasapo ko muli ang aking bibig sa narinig. Ang sama naman ni na Daddy at Mommy. Kung ganoon, ang sakit, Charmelaine. Trinaydor ako ng sarili kong kapatid, makasarili. Siya dahil gusto niyang siya lang ang ituring mong ina. Binura niya kung anuman ang kaugnayan ko sa iyo. Pagkatapos kong ibigay sa kanila ang gusto nila. Init sa puwera nila ako at kinalimutan, Jinte. Tulala lang ako sa kanya pagkatapos niyang masabi sa akin ang lahat. Tahimik. Akong lumuluha habang nakatitig sa luhaan din niyang mukha. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi nababanggit ni Mommy na may kakambal? Siya. Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ko nakilala ang mga kamag-anak niya sa side niya? Tinago nila ako ni Daddy para hindi ko makilala ang tunay kong ina. Napakasama naman niyang kapatid. Pagkatapos nilang makuha ang gusto nila sa tunay kung ina, sa kanila ito iniwan at kinalimutan na parang wala silang naging usapan. Medyo nakadama ako ng tampo sa kanila. Pero naisip ko, baka natakot lang sila. Nabawiin ako ang tunay kong ina sa kanila, kaya nagawa nila ito. Takot si Mommy na mawala ako lalo na at hindi na siya pwedeng magbuntis pa. Dahil sa sakit niya sa kanyang matris. Ano pong ikinamatay ng anak ni Mommy? At paano po ninyo na nalaman na narito? Kami. Curious na tanong ko. Patay siya na ipinanganak, lumabas siya na patay na. Hindi ko alam ang sanhi. Basta nang iluwal niya ang sanggol ay patay na. At sa tanong mo kung paano ko nalaman na rito kayo nakatira sa lugar na ito, pinahanap kita ng medyo maayos na ang buhay ko. Nagkaroon ako ng maayos na trabaho at nagkaroon ng negosyo. Nagpatayo ako ng bahay malapit sa inyo. Araw-araw kitang sinusulyapan sa malayo, hindi ito alam ni na Gabriel at Carmela. Natakot ako na kapag nalaman nila ay ilalayo kanilang muli sa akin. Pero dumating ang oras na kailangan kong iwan ka na sa kanila. Nagkaroon na ako ng asawa at isang anak. Umalis kami rito at nanirahan sa ibang bansa. Gusto ko mang manatili rito para nakikita ka. Pinilit ko na lang mag-move on dahil alam ko naman na hindi kanila pababayaan.
Ibinaon ko na lang sa puso ko ang lahat ng pangungulila at pagmamahal ko sa iyo at umaasa ako na sana minsan ay makilala mo naman ako. Sana noon pa siya lumapit sa akin. Naisip ko iyong panahon na kailangan ko ng karamay. Bakit hindi siya lumitaw ng kailangan ko ng karamay sa pagkamatay ng daddy? At mommy ko. Sorry, anak kung hindi kita nadamayan ng mamatay ang daddy at mommy mo, maang na napatingin ako sa kanya. Mukhang nabasa niya ang nasa isip ko. Huli na nang malaman ko ito. Nang umuwi kami ng Pilipinas ng pamilya ko. Saka ko nalaman na patay na sina Gabriel at Carmela. Tapos nalaman ko na nakatira ka na sa pinsan ng daddy mo. Gusto man kitang bawiin sa uncle mo, hindi ko naman alam kung saan kita hahanapin. Nang magkita tayo sa sementeryo, gustong-gusto kong sabihin sa iyo ang lahat. Pero naisip ko na hindi ito ang perfect timing dahil nagdadalamhati ka pa sa kanila. Isa pa, ayaw kong dungisan ng mul at puot ang alaala mo sa kanila. Hindi naman sila nagkulang sa pagmamahal at pag-aalaga sa iyo. Kaya masaya ako na lumaki kang mabuting tao. Hinaplos niya ang mukha ko at pinalis ang luhang naglalandas sa pisngi ko. Salamat na rito ka na sa akin, buo na ako dahil bumalik ka na. Yakapin mo naman si Mama, anak, hiling niya habang patuloy pa ring lumuluha. Napangiti ako sa sinabi niya, naiiyak na lumapit ako sa kanya at niyakap siya nang mahigpit. Mama! Napahagulgol siya nang marinig ang pagsambit ko sa katagang ito. Nag-iiyakan kaming dalawa habang magkayakap kami ng mahigpit. Nang mahimasmasan kami pareho ay pinagmasdan namin ang isa't isa. Napatingin naman siya pababa sa katawan ko at hinaplos ang umbok na naroon. Magiging iola na pala ako. Sinong asawa mo, anak? Napakabata mo namang asawa, bakit hindi ko to nalaman? Napakagatlabi ako sa sinabi niya. Nga pala, muntik ko nang makalimutan ang tungkol sa lalaking yon. Wala po akong asawa, mama. Nobyo pa lang po, Ditz. Sino ang maswerteng lalaki, anak? Teka. Nag-away ba kayo kaya ka namin nakita sa daan na may daladalang bag kahit gabing-gabi na? Napatungo ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ang totoo sa kanya. Siguradong magugulat siya kapag sinabi ko na si Uncle Vince ang ama ang dinadala ko. Alam niya na pinsan siya ni Daddy, kaya naman dapat kong ipaliwanag sa kanya ang lahat. Si Vince po ang ama ng dinadala. Vince? Ang pinsan ng daddy mo? Nagtatakang tanong niya. Opo. Kiming sagot sabay haplos sa umbok ng tiyan ko. Pwede naman kayong magmahalan, anak. Hindi ka naman tunay na anak ni Gabriel. Alam ko mama. Saka hindi rin po sila magpinsan ni daddy dahil ampon lang ang mommy niya, Desi. Oh, bakit mo siya nilayasan? Nag-away ba? Napailing ako. Wala akong lakas na magkwento sa ngayon dahil shock pa ako. Sa nangyari? Naunawaan ko kung ayaw mong magkwento. Sige, maiwan na muna kita. Ipapahanda ko lang ang pagkain mo. Sige mama. Naiwan akong tulala pagkatapos niyang iwan ako. Nang hihinang sumubsob ako sa unan at inisip kung ano na ang mangyayari sa akin. Kailangan ko pa bang magalit kay Vince pagkatapos kong malaman na hindi ako tunay na anak ng daddy at mommy? Magkakaroon pa ba ng saysay ang galit na nadarama ko sa kanya ngayong nalaman ko na ang buong katotohanan? Ewan, hindi ko alam. Masyadong lutang pa ang isip ko. Kailangan ko nga talaga muna ng space para makapag-isip. Kaya lang, naisip ko, baka nagwawala na iyon dahil hindi niya ako mahanap. Well, manigas muna siya. Masakit pa rin sa akin ang ginawa niya sa mga kinilala kong magulang. Malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanila dahil utang ko sa kanila ang aking buhay.